Media Channel, IMC, kakampi ng mga naapi, kaaway ng mga humaapi, ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyo, iimayin at bibigyan ng opinyon ng Yampalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na namang edisyon na ating bigyan ng sapat na pagmay. Narito ang inyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito naman po ang isang edisyon ng Ihambalos Multimedia. Sa gabing ito, ating pong tatalakayin ang issue patungkol po diyan sa Spratlys, sa ating pong karagatan, sa Kalayaan at sa Pag-asa Island. Ang ating issue ay ang China mangangamkam ng karagatan ng ating bansa. Ito po ay balita sa ating pong mga pahayagan nasyonal. Ang Pag-asa Island po na bahagi po ng Spratlys sa West Philippine Sea. Sakop ito ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan. Ngayon po, yung pag-asa ng ating maliliit na mangingisda po diyan sa islang iyan ay winawala ng ating kalaban na China. Dapat malaya po. Kaya nga po ito, Kalayaan sa Palawan. Municipality of Kalayaan. Malaya po sana ang ating mga kababayan na mangisda diyan, sapagkat kanila po yan, ating karagatan po yan. Ngunit ang nangyayari po, inaharas ang ating mga mangingisda diyan sa Pag-asa at gayon din diyan sa Kalayaan. Nawawala po yung kalayaan natin, mga Pilipino. Lalo na yung mga maliliit na mangingisda natin diyan. Ang naghahari-harian po ay ang mga kaibigan po ng ating Pangulo Duterte. Pag-asa, Pag-asa Island. From the word itself, pag-asa. Sana po may pag-asa sila. Magkakain ng 3 beses sa isang araw. Ngunit wala po. Ayaw payagan nitong mga Chinese na ito, itong ating mga mangingisda. Kawawa po ang ating mga maliliit na mangingisda po diyan. Wala na pong pag-asa na bumangon po sila. Wala na pong pag-asa na makamtan nila yung kaunting kaginhawahan. Hatid po ng karagatan natin. Ngayon po, sabi po ng ating Foreign Affairs Secretary, si Tidiboy Locsin, ano po, mayroon pong bagong batas ang China. Ano po ito? Yung batas na kapag ikaw ay nangisda sa kanilang territorial waters, ikaw po ay babarilin. Ito po yung bagong batas ng China. Ito po yung nakakatakot, sapagkat kung ikaw ay manglalayag o maglalayag diyan po sa karagatan pong iyan, babarilin ka. Yun po ang batas ng China. Sabi po ni Locsin sa Manila Bulletin, to criticize China
for passing a new law that allows its Coast Guard to shoot any foreign vessels operating within its so-called jurisdictional waters is none of our business. Meron po tayong karapatan na i-criticize po itong batas na ito. Unang-una, atin po ang karagatan. Pangalawa, nanalo po tayo sa International Court na nag-a-affirm na atin po ang karagatan na iyon. Ngunit itong China ayaw kilalanin itong ruling ng International Court. May karapatan tayong tuligsain ang China laban po dito sa kanilang bagong batas. Ito po'y isa rin uri ng pangaharas sa atin. Gumawa sila ng batas sa kanilang kongreso para iharas po ang mga mangingisda diyan po sa Pag-asa at diyan po sa Kalayaan. Maling-mali ang kanyang sinasabi. Hinaharas na po ang ating mga mangingisda. Ngunit, ikaw po, Secretary Locsin, anong ginagawa mo po dyan? Wala po kang ginagawa, kundi ang kumampi sa China. Yun po ang katotohanan. Wala ka pong ibang alam, kundi ang sumipsip sa China. Ha? Ito, para sa'yo. I like it, I love it, I want some more of You it. like it? Diba? Ulitin natin. I like it, I love it, I want some more of it. I like it. Para sa iyo, Secretary Locsin. Isa pa po, yung UNCLOS. Yung UNCLOS po, yung tinatawag po natin na United Nations Convention on the Law of the Sea. Opo. Ha? Sabi ni Harry Roque, Malacanang said that China cannot just fire on foreign ships entering disputed waters, saying the Asian giant has to follow the United Nations Convention on the Law of the Sea. Ngayon, ang question ko po sa iyo, spokesperson Harry Roque, Secretary Roque, paano po ninyo masisiguro na hindi po babarilin ang ating mga mangingisda kapag ito po ay makalapit o tumungtong dyan sa ating sariling karagatan na kanilang kinakamkam? Ano po ang paniguro ninyo? Wala. Katunayan po, itong China ay hindi naman kinikilala itong UNCLOS na ito. Yung ruling na sana ay atin yan na karagatan, ayaw po nilang kilalanin. Yan po ay isang halimbawa na hindi po kinikilala ng China ang UNCLOS. Huwag natin sandigan ito sapagkat sila mismo ayaw na magpasakop dito sa UNCLOS na ito. Kaya wag natin sasandalan itong pahayag ni Harry Roque. Mali po ito. Maling-mali po ang pahayag ni Harry Roque. Marami na pong mga report na inaharas na po ang ating mga mangingisda diyan po sa Spratlys. Ano po ang ginagawa ng ating pamahalaan na Duterte? Wala po. In fact, may isa pong mangingisda. May isa pong mangingisda. Ang pangalan po niya ay si Larry Hugo. Nagsabi po sa pahayagan. Ang sabi po niya, ayaw siyang pagpasabihin ng totoo ng mga otoridad kung ano po ang nangyayari
dyan po sa Pag-asa Island. Ito po yung kanyang pahayag. Tiyak ko po, magagalit na naman yan sila sa akin. Kasi binabawalan nila ako magsalita. Ay hindi rin ako makapagpigil minsan. Nagagalit na rin ako minsan sa kanila na may takot din na kahit papano, sabi niya ni Larry Hugo. Ha? Ito po yung AFP, yung nagpapatigil sa kanya na magsalita. Ano po ba ang kinakatakot po ninyo diyan po sa Armed Forces of the Philippines? Ha? Kinakatakot po ninyo na malaman ang totoo kung ano po ang nangyayari diyan sa Pag-asa Island. Ha? Kinakatakot po ninyo na ipahayag nitong mga maliliit na mangingisda kung ano talaga ang tunay na kulor ng mga Chinese na yan. Kalaban po yan ng ating bayan. Ha? Pinapautang ang ating bayan. In return, kakamkamin niya ang ating karagatan. Ito po yung kahawa-hawa na sakit ng China. Mangangamkam ng lupa, ng karagatan na hindi naman sa kanila. Ano po ang ginagawa ng ating administrasyon? Wala po. Walang-wala. Ha? Walang-wala. Ayaw naman tayong makipaggiyera sapagkat giyado tayo. Ha? Wala po tayong mga sopistikadang mga baril na pangtapat sa China. Ha? Mayroon lang po tayo talino panglaban po sa China. Ha? Dapat sa atin ang Pangulo ang gumitna po dyan. Kaya lang, nabubusalan po ang ating Pangulo. Kaya wala siyang say no. Lahat lang, I like it. I like it. I like it, I love it, I want some more of it. Oh, ganun po. I like it, I love it. Sabi ng ating Pangulo dyan sa China. I like it, I love it, I want some more of it. Nakakatawa po ang ginagawa ng ating administrasyon patungkol po dyan sa Spratlys. Ha? Bakit po ganun siya? Dapat ang kanyang minamahal ang ating mga kababayan. Walang kibo sa isang tabi kapag ang China na ang kinakalaban ng ating mga mamamayan. Sayang po ang ating binoto sa kanya. Lalo na sa darating na halalan kapag Duterte pa ang manalo. Wala, lugmok ang ating bansa. Patuloy na sisirain ng China ang ating soberanya bilang isang matatag na bansa. Kakamkamin niya ng China ang ating karagatan. Mamamayagpag po ang China sa atin. Kaya po, ito po'y isang halimbawa. Sana po matuto na tayo. Hindi po tayo dapat makikinig agad kung ano ang mga pangako. Pangakong napapako. Pangako sa langit. Ngunit wala naman nagagawa. Ha? Tulad po noong droga. 6 na buwan. Ngunit 5 taon na ang lumipas. Wala pa rin nangyayari mga kabalitaan. Ganito po ang uri ng mga politikong pulpul
pangako rito kahit wala naman, malayo sa realidad, ngunit kinakagat ng ating mga kababayan. Ang China po na naman, ang issue diyan po sa Spratlys. Ano po ang dapat na konkretong gagawin ng ating Pangulo? Hahayaan na po ba niya na kamkamin ang ating karagatan dyan? Pati na ang lupa. Mayaman po ang karagatan natin po dyan sa Spratlys. Dyan po sa Palawan. Ngunit ano po ang nangyayari, Mr. President? Ano po ang nangyayari? Bagsak. Bagsak. Bagsak na bagsak po tayo, mga kabalitaan. Diyan lang sa isyong iyan, ang ating administrasyon sa panahong ito ay bagsak. Bagsak na bagsak. Zile 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 yo alle kyal mile 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 pe mai. Kaya po itong ating mga opisyal diyan sa Malacanang, sobra rin ang tiwala sa Pangulo. Sobra din ang tiwala sa China. Kaibigan po Ang US, minumura ng Malacanang. Ngayon, iyon ang tunay nating kaibigan. Yung China, ito ang tunay nating kaaway. Sapagkat wala pong kaibigan nangangamkam ng kanyang kaibigan na lupa o karagatan. Ito po ang tunay na kaaway ng sambayanang Pilipino, ang China. Aanin natin ang China. Ang US, ilang beses natin napatunayan ang ating pakikipagkaibigan sa kanila. Kahit minumura po ng ating Pangulo, nandyan po pa rin sa ating likuran ang US. Ganun po, katibay ang kanilang paniniwala sa atin. Ganyan po sana ang tunay na kaibigan. Hindi po traidor. Hindi po traidor katulad ng China. Pinapautang tayo ng milyong piso para pasakayin sa kanilang kagustuhan. Yun po ang totoo. Iyan po ang nangyayari dyan sa Malacanang. Kapag China, I like it. I love it. Ngunit may hidden agenda po ang China. Tulad po dyan sa Spratlys, mayaman po ang ating karagatan. Ngunit pinapabayaan po ng ating Pangulo na yurakan ang karapatan ng ating mga mamamayan, yung mga maliliit na mangingisda dyan po sa Pag-asa at Kalayaan Island. Wala na pong pag-asa. Wala na pong kalayaan dyan. Ang birdogo sa pangangamkam patuloy na hinaharas ang ating mga kababayan dyan. Ngayon, ano na ang dapat ninyong gawin dyan sa Malacanang? Gising po! Gising po, Mr. President. Gising po kayo. Galaw-galaw po kayo dyan. Tingnan nyo po dyan sa Spratlys kung ano na po ang nangyayari. Baka one of these days, ang ating mga kababayan dyan
ay pumunta na sa kung saan sapagkat wala na silang makakain dyan sa mga islang iyan. Ha? Zile zile, zile zile yo alergyal. Mile mile, mile mile pe mai. Sana po 10 ng ating mga kababayan na humihiling ng tunay na pag-asa, kalayaan ang ating mangingisda dyan sa Spratlys ay maibigay ng ating Pangulong Duterte. Sayang naman yung sinasabing pag-asa, sinasabing kalayaan, kung wala naman ito sa totoong senaryo. Sana po ang ating Pangulo ay aksyonan agad ito bago po mahuli ang lahat. Kawawa po ang ating mga kababayan dyan. Ang AFP ayaw ngang ibuyagyag ang totoong nangyayari dyan. Binubusalan ang mga bibig ng maliliit na mangisda para lang wag isabi ang totoo. Ha? Tinatakot. Ha? Tinatakot sila na magsalita. Bakit? Ha? Kasi nakakahiya. Nakakahiya. Nakakahiya po ang ginagawa ng AFP. Yung ating mga kababayan, inaharas pa na huwag magsalita. Karapatan po nila yon bilang isang mamamayan ng ating bansa. Nasa demokratiko tayong bansa. Ha? May karapatan silang magreklamo kung anuman ang nakikita nilang mali diyan sa Pag-asa Island. Ha? Kayo AFP, kung kayo ay bubusalan, kung kayo ang nasa katayuan sa mga maliliit na mangingisda na ito, ano po ang gagawin ninyo? Ha? Of course, hindi po kayo tatalima sa nagsasabing huwag kang magsalita. Magsalita tayo kung ano ang dapat, kung ano ang totoo. Yan lang ang dapat na isiwalat. Hindi po duty ng AFP ang busalan ang ating mga mamamayan. Ha? Tandaan po ninyo dyan sa AFP, kayo po ay maliit sa mamamayan. Ang mamamayan po ang iyong mga busing. Huwag po ninyong igiit ang mali. Nasa AFP po kayo. Bakit po kayo ganyan umasta? Imbes na kumampi kayo sa ating mga kababayan. Kapag pa nagkagulo ang ating mga kababayan, doon kayo kakampi sa China. Sana po ang isla po dyan sa Palawan manantiling sa atin. Sana matauhan po ang ating Pangulo. Matauhan po ng buong katotohanan. Wala pong magagawang kabutihan ang ganyan na mga kaibigan. Opo, tayo may mga kaibigan na hindi naman nakaka-impluwensya sa mabuting paraan. Iyang China na yan, kaibigan po ninyo yan dahil may nakukuha po. Ngunit kung wala na, tandaan po ninyo yan, ihiwalay po yan sa atin. Ganun po ang parasite. Pag wala na, makuha sa kanyang host, bibitiw, bigla. Ganun po. Ganun po
kaparasite ang China sa atin. Ganun po. Sana itong China ito, laking bansa, subcontinent. Sana wag kayong mangangamkam. Kawawa yung maliliit na bansa katulad natin. Katulad ng Japan, Singapore, at iba pang karatig bansa natin. Sana matutuhan ng ating Pangulo na magsabi ng no sa China. Sana igiit po yung ruling ng International Court na nagpapatunay na atin po ang karagatang iyon, hindi po sa kanila. Dapat iyan ang igit natin. Dalahin natin ang usapin sa isang mapayapang paraan. Wala pong kabutihan may dudulot ang isang digmaan. Ngunit ang digmaan sa pangkaisipan mayroon po may dudulot sa atin. Sa diplomasyang pamamaraan natin makukuha ang mga isyong ito diyan po sa Pag-asa at sa Kalayaan Islands. Panahon na po, ngayon pong darating na eleksyon. Alam na natin kung saan tayo tutungtong. Alam na natin kung saan direksyon ang ating bansa kapag nagpatuloy pa itong krimen na ito. Rehimen na ito. Patuloy ang ating pagdurusa. Patuloy ang pangangamkam ng China sa atin kapag sila pa ang nanalo. Tandaan po ninyo, 6 na taon tayong magdurusa. Dito po sa usaping pangangamkam ng karagatan ng China, sana hindi dumating ang oras na magsisi po ang buong bansa dahil sa kapabayaan ng isang Pangulo. Mga kabalitaan, sana matuldukan ang isyong ito sa loob ng administrasyon na ito bago po siya umalis dyan sa Malacanang. Ang totoo mga kababayan, ang China ay hindi po kaibigan ng ating bayan. Sila po ang tunay na kaaway ng ating bansa. Ngunit, kaibigan po ng ating Pangulo. Nagsasabi na, I like it, I love it, China. I like it, I love it, I want some more of it. Oh, diba? I like it, I love it, China. Nakakatawa minsan, mga kabalitaan, ha? I like it, I love it, I want some more of it. Tawa pa more. Ha? Nakakatawa po tayo. Ha? Lalo na, mayroon po tayong isang clown diyan sa Malacanang. Isa pa nga. Ito pa. I like it, I love it, I want some more of it. Oh, Mr. President, gusto mong
mag-kiss sa China? O ito, bigyan natin. Isang malutong na halik mula sa ating Pangulo papunta po dyan sa China. Ulitin natin. O, diba? Ang lutong, Mr. President. Ha? Ano yung sagot ng China? Ay nako, Mr. President. Ha? Hanggang kailan po kayo matutulog sa isyong ito dyan sa Spratlys? Ha? Kailan? Kapag wala ka na dyan sa Malacanang? Ha? Kailan? Nakakahiya po ang ating bansa. Kinakamkam na. Kayo, anong ginagawa mo, Mr. President? Para kang unyango dyan sa Malacanang, nagtatago sa kolor ng China. Kawawa po ang maliliit na mangingisda dyan po sa Spratlys. Tandaan po ninyo, kayo, mayaman kayo. Kahit hindi po kayo magtrabaho, buhay po kayo hanggang sa ikaw ay mamatay. Ngunit itong maliliit na mangingisda, mamamatay ito kung wala nang makain. Kung wala nang kalayaan dyan sa ating karagatan, dyan sa Spratlys, dahil sa kapabayaan ninyo, dyan sa Malacanang. Iyo di Cabra, Mr. President. Nasaan na yung tibay mo? Nasaan na yung tapang mo? Ngayon mo, ibuhos dyan sa China. Ngayon mo, ipamalas ang tapang mo, Mr. President, laban sa China. Ipabukabo po sa kanila kung sino ka dito sa ating bansa. Huwag po tayong padadala sa mga sinda, pangbubuli, panghaharas ng China. Agawin natin ang dapat para sa atin. Panatilihin natin ang soberanya ng ating bansa. Palayasin natin ang mga mangangamkam na Chinese na ito. Chinese na ito. Tingnan po natin dito sa ating bansa. Ha? May Chinese New Year. Hindi naman tayo mga Chinese. Ha? Ha? Chinese New Year? Holiday pa. Ngayon, holiday ngayon. Dahil sa Chinese New Year. Ha? Hindi naman tayo Chinese. Pilipinas po tayo. Ha? Mataas ang ating tingin sa China. Hindi po tayo China, mga kabalitaan. Ano ang ginagawa ng mga holiday na yan? Hindi naman sa atin yan. Ha? Mayroon naman tayong sariling New Year. Bakit i-adapt natin iyan? Ano? Mga kabalitaan. Patunay lang po na ang China namamayagpag po sa ating bansa. Tayo po, mga Pilipino, ay alipin ng mga Chinese. Yan po ang totoo. Lahat po mga mayayaman dito sa ating bansa, sa mansulok dito sa ating bayan, ang namamayagpag, ang yumayaman, ang mga Chinese. Tayo po, mga Pilipino, mga alipin na lamang sa sariling ating bayan. Ganun po ang realidad sa atin. Kaya po, kung ako po ang Pangulo, iba-blacklist ko po ang China. Lahat ng produkto, wala pong makakapasok dito sa bansa. Dahil ito po'y traidor na bansa.
Doon pa lang sana sa simula, kung si Pangulong Noynoy, yung abnoy na Pangulo, kung sinabi na agad ang China na huwag tumayo ng mga istruktura diyan, sana noon pa sa panahon niya, wala na po ang China. Ngayon, dumating itong ating Pangulong matapang. Iyan ang minana niya doon sa Pangulong Abnoy. Na walang alam, puro dilaw, panggigipit sa kanyang kalaban. Napabayaan po yung Spratlys. Nakita po natin pagpasok ng bagong administrasyon Duterte. Nandyan na po. Nakaposisyon na ang China. Ito naman ang ating Pangulo. Kinakaibigan. Sinasamba itong China. Wala pong ibang katapangan ng ating Pangulo, kundi ang tapang niya, ipinamamalas niya sa ating mga kababayan. Ngunit sa ibang mga bansa, katulad nitong China, wala, duwag, bahag ang buntot. Bahag ang buntot ng ating Pangulo. Alam niya lang, ang alam po lang niya, magmura. Murahin ang Diyos, murahin ang mga presidente na hindi ayon sa kanyang polisiya. Yun po ang totoo. Noong minura niya ang Diyos natin, marami pong sakuna ang sumunod sa ating bayan. Ganun po katindi kapag nagalit ang ating Diyos. Marami po ang nangyari. Maraming patayan ang nangyari. Maraming unos. Yung sinasabi nating fortuitous event na pangyayari. Bagyo, lindol, ito, yung mga pagbaha, landslide, itong pandemic na ito, dito lang sa panahon ng administrasyong ito, dumami ng dumami ang suliranin ng ating bayan. Kapag kinalaban po ninyo ang Diyos, iyan ang ganti. Katulad noong panahon ng Old Testament. Kapag lumaban sa kanyang bayan noong unang panahon, pinapatay agad, winawala, katulad noong panahon ni Noah, katulad noong panahon ni King David at iba pang mga hari. Ngayon dito sa panahon natin, kinalaban ng Pangulo ang Diyos. Binigyan tayo ng samot-saring mga kalamidad na hindi natin malilimutan kailanman sa ating mga buhay. Lalo na itong China-made pandemic, ang COVID-19. Ang pangangamkam ng China sa ating kalupaan at karagatan, diyan po sa Spratlys. Mga kabalitaan, maraming salamat po sa inyong lahat ngayong gabi. Sa mga nag-view sa akin, nandiyan po kayong lahat. Nakikita ko po ang inyong mga pangalan. Marami pong salamat sa lahat. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel.
Ihambalos Multimedia Channel. Ang inyo pong lingkod, patuloy po na mga ngalabit, patuloy pong ihahambalos ang dapat na ihambalos sa ating bayan. Mga anomalya diyan po sa ating pamahalaan. Patuloy po ang inyong lingkod. Salamat po sa lahat. Sa lahat-lahat. Ang issue po natin, yung tinalakay po natin ay tungkol po sa China. Pangangamkam ng karagatan ng ating bansa. Salamat po sa mga nanood. Para sa inyo po, isang masigabong palakpakan. Tapos na po ang ating talakayan. Sana po, sa panghuli, muli ko pong didiinan, Mr. President, dyan po sa Malacanang, kayo po lahat dyan sa Malacanang. Ngayon pa lang, ibukas na po ninyo ang inyong mga mata sa katotohanan. Isalvage natin ang karapatan ng ating mga maliliit na mangingisda diyan po sa Spratlys. Marami pong salamat. Again, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat-lahat. Ito po ang inyong kabalitaan. Si Mr. Uragon ng Bayan.